Kabilang si Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa mga lumok sa malawakang kilos protesta kontra korupsyon kahapon. Baka pa rin po natin siya ngayon. Magandang umaga po, Representative Jokno. Magandang umaga, Igan, at lahat ng nanonood at nakikinig. Sa lawak ng mga protesta, dami ng mga dumalo kahapon. Ano po epekto nito o implikasyon? Unang-una, ramdam natin ang galit ng taong bayan sa rally kahapon na sobrang dami ang dumating. At ito'y magandang panimula sa ating panawagan na magkaroon ng tunay na pananagutan dito sa mga proyektong flood control at ibang mga infra na talagang pinasukan na ng napakalaking corruption. Opo. At ang tanong ng marami ho, pagkatapos kahapon, ano na ang susunod? Pabantayan po natin ang nangyayaring investigasyon ng Independent Commission at lahat ng mga hakbang ginagawa ng ating pamahalaan para magkaroon po ng accountability. May impormasyon na ititigil na ng House Infrastructure Committee ang investigasyon sa flood control projects para bigyan daan na po itong Independent Commission. Anong totoo ho ba itong balitang ito, Congressman? Yan din po ang narinig ko pero hindi ko pa alam na official na kung matutuloy o hindi yan. Iba naman kasi ang purpose ng investigasyon ng House at ng Senado and ay dapat in aid of legislation. Kaya kung tutuusin ay maari pong ituloy pa yan kahit na meron na tayong independent commission. Pero hindi ko alam kay Chair Ridon kung ano ang plano niya. Para sa akin, kung ano man ang paraan natin para malaman ang buong katotohanan ay dapat gawin. Ang problema, may mga dawit na congressman at senador sa issue ng korupsyon na congressman. Totoo yun. At kaya nga, nung una pa lang kami ay naghain ng isang House Bill 4453 na nagbibigay ng sapat na ngipin sa Independent Commission para mapagsagawa nila ng maayos yung kanilang tungkulin na talaga malaman na kung sino nasa likod nito at sampahan ng kaso at parusahan. Opo. Kung matigil nga po itong Infracom hearings, paano natutulong ang Kamara sa investigasyon? At mapanagot nga itong mga kurakot? Kung meron po kaming ebidensya o kaya mga testigo, lalo na mga whistleblower, ay maaari naman po namin ipasa yan sa Independent Commission. Opo. Ngayon ay ongoing din ang budget hearings. So ano po ginagawa ng Kamara para tiyaking bawala na itong insertion o yung pag-identify ng mga mambabata sa mga proyekto? Kami po sa minority, lalong-lalo na ay nag-file din kami ng isang joint resolution na gawing bukas ang BICAM hanggang sa kadunpat. Dahil nakita natin nung huling budget noong 2025 na doon nagkaroon ng napakaraming mga insertion. Pati ang mga flood control project ay doon pinasok. Ito ay meron din pong counterpart resolution ang Senado nung minority pa ang sila Senator Soto. Nag-file din sila ng open BICAM resolution. Kaya ito ay inaabangan namin dito sa darating na linggo na ma-aprobahan na ng House ito para talagang ma-access ng publiko ang buong budget process hanggang sa BICAM po. Maraming salamat, Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ingat po. Thank you po. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.